Ay, magtagalog ta kay basig na nasaan. Okay, so simulan natin yung ating tutorial. Ang ating i-cover na topic this time ay paano tayo mag-o-open ng message, paano tayo mag-o-open ng image at paano tayo mag-create ng new image at magtutour tayo sa interface ng ng ating Photoshop. Tuturuan ko kayo paano mag-zoom tsaka mag-pan ng ating images, paano mag-undo kapag nagkamali tayo gamit yung ating history panel, at paano natin isi-save yung ating nabuong image sa ating Photoshop. Okay, so makikita nyo ngayon sa screen yung ating Photoshop window. So from this window, mula dyan, ayan, paano ba mag-open ng image sa Photoshop? So para mag-open ng image sa Photoshop, okay, so paano mag-open ng image sa Photoshop? Click lang natin yung file and then click natin yung open. So pag-click natin ng file open, lalabas ngayon yung folder. So mula sa mga folders na yan ay hahanapin natin of course yung image na gusto nating i-open. So hahanapin ko ngayon yung image. Kunyari ito yung image na i-open ko. So ang gagawin natin is i-select natin yan. And then pagkatapos i-click natin yung open. Ayan. Okay? So ganyan lang kasimple mag-open ng image sa ating Photoshop. Ganyan lang siya. Ayan. Okay. Kung hindi nyo gustong gawin yung pag-open ng image, pwede nyo ring i-drag yung image sa Photoshop. Kung paano i-drag yung ating image sa Photoshop ay bubuksan lamang natin yung folder. Hahanapin natin yung image at pagkatapos ay ida-drag natin over doon sa ating Photoshop. So, kung paano gawin yan, ipapakita ko sa inyo. Ipapakita ko ngayon sa inyo paano natin gagawin yung ating pag-drag. Sandali lang ha. Okay. Sandali lang. Dito tayo. Ayan. Add natin. Ayan. Natin. Sige. Explorer. Source. Yan. Okay. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano natin ngayon ida-drag yung image doon sa ating Photoshop. Ayan. So ganito yon. Para ma-drag natin yung image na yan sa ating Photoshop, ang gagawin lang natin ay of course hahanapin natin yung image. Yan, hanapin natin yung image. Pagkatapos, ida-drag natin dito sa taskbar, tapos ilalagay natin dyan kay Photoshop. Ayan, so, yan yung isang procedure para ma-open yung image. Okay? Ngayon, paano kung hindi ka gagamit ng image, gagawa ka ng bagong file. So, para gumawa ng bagong file, especially doon sa mga nagli-layout ng ating tarpaulin, no? Nagli-layout ng tarpaulin. Ayan. So sa mga nagli-layout ng tarpaulin, usually ang ginagawa ay ganito. Let me check lang ha. Sandali. Ano ba naka-display dyan? Okay. Tuloy natin. So, para makagawa tayo ng new file kay Photoshop, ang gagawin naman natin ay ito.
Click natin ang file, click natin ang new. Ayan, so mula dyan, pipili tayo ng preset. Naka-preset na yan. Default Photoshop sizes, ayan. Meron ding papel, US paper, size letter, short band paper, legal yung mahaba, tabloid yung mas mahaba kaysa sa legal, mas malapad. Okay. International paper, A4, ayan yung mga paper sizes natin. Nandyan din yung ating photo, landscape, nakahiga. Common. Ito yung 3R, itong 4x6 ang 4R, itong 5x7, 5R, itong 8x10, 8R. Ito naman naka-portrait, nakatayo. Next, meron din tayong tinatawag na web layout. Yan. Usually ito sa internet layouts. Dito pumapasok yung ating mga cover, banner ng Facebook, depende kung anong size. So kung gagawa tayo dyan din. YouTube thumbnails, ayan. Next ay mobile devices, ayan, sa cellphones, laptops, ayan. Nandyan din yung mga common and basic sizes. And then film and video, ayan. Ito yung mga sa HD TV, dito yan. So, mga widescreen sizes. Yan, nandito. So, pag pinili mo yan, magbibigay siya ng size. And then, meron din custom. Ikaw yung magsasabi kung anong size. Okay? So, kunyari, ayan. So, may dalawang, it's not dalawa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. 7 measurements, 7 units. Pixels, kapag ka pixels ang hinihingi, inches naman, kapag ka inches, centimeter, and the rest. Pag nagli-layout tayo ng tarpaulin, usually ginagamit nating size ay inches. Hindi natin ginagamit yung pixels kasi hindi natin makuha anong size yung actual tarpaulin. Kaya ang gagamitin natin ay inches. So, inches yan. Ang tarpaulin, ang sukat niyan ay naka-foot by foot. Kaya ang gagawin natin, convert natin yung 1 foot sa inch, sa inches. Kaya kung ang tarpaulin mo, ang size ay 4 by 5, ibig sabihin 4 feet by 5 feet. Ang 4 times 12, kung yun ang ating pinaka height dito, 4 times 12 ay 48. At yung 5 times 12 ay 60. Ayan. So, ganyan yung magiging size ng ating tarpaulin. And then, ang resolution niyan, huwag tayong bababa sa 72. At I suggest 72 na yung gamitin natin kasi large format printing siya. Ang magandang gamitin na color mode ay actually CMYK. Yung CMYK color, yan yung talaga yung mukha niya kapag ka-printed siya. Yung RGB naman, yun yung nakikita natin sa screen lang yan. Screen color yan siya. Pero kapag ka nag-print na tayo, magiging CMYK yan. Kaya pag nag-layout tayo ng tarpaulin, mas okay na CMYK. Pero mas magandang tingnan sa screen ng RGB. Pero pag na-print na yan, magkakaroon ng difference naman doon sa kanyang, slight difference lang sa kanyang color. Ayan, default 8-bit na tayo. Huwag natin palitan yan. At from that, na size, nakikita natin yung image size natin. Yung kanyang pinaka size ng ating image. Ayan, so nakikita natin yan dyan. Ngayon, kung i-click yung okay na yan, lalabas ngayon. Ayan, so ito yung magiging size ng ating tarpaulin. Ayan. Pero hindi goal natin ngayon ay mag-layout ng tarpaulin. Ang goal kung bakit ko pinakita sa inyo yan ay kung paano mag-create ng new image gamit yung iba't ibang options available na nandyan sa ating window. Yun lang ang mga common and basic na options na isi-set natin. Okay? So yan yung ating second topic. Third topic, syempre, ang tutorial na ito ginawa para sa mga beginners. Kaya itutur ko kayo ngayon sa ating Photoshop window. Tutur ko kayo sa ating Photoshop window. Simulan natin. Ayan, itutur ko kayo. As you can see, perhaps nakikita nyo. Ayan. Itutur ko kayo ngayon sa Photoshop window. Ayan. Simulan natin ngayon sa ating interface. Ayan. Sasabihin ko yung interface ng ating Photoshop window. Yung ating interface. Ayan. Starting tayo sa ayan. Ito yung tinatawag nating menu bar. Yung nasa taas. Menu bar ang tawag natin dyan. Yung menu bar, nandyan yung ating commands. File, edit, image, layer, type, select, filter, 3D, view, window, help. Yan yung sinasabi nating menu bar.
nandyan yung iba't ibang commands menu na pwede natin gamitin kapag ginagamit natin si Photoshop. Ayan, menu bar. So, nandyan. Memorize na. Hindi kailangan i-memorize kasi nagkita sa kapag ginagamit nyo na si Photoshop, unti-unti nyo may memorize yan. Para saan ba yung ating menu bar? Okay, nandyan yung iba't ibang commands kapag mag-a-adjust tayo ng image at saka yung iba't ibang panel. Sa baba ng ating menu bar, yan nakikita nyo, tinatawag natin yung options bar. Ayan. Ang options bar naman ay ipapakita yung available na option ng different tools na pinili nyo dito left side. Kunyari, pipiliin ko ito. Ayan. So, nandyan yung iba't ibang options. Pipiliin ko kunyari itong eyedropper tool. Ayan. Kung titignan nyo, nag-change yung ating option bar. Ayan. Depende sa tools na ating pinipili. Paano ba gamitin yung mga tools na yan? Stay tuned kayo sa ating tutorials kasi isa-isa natin pag-aaralan yung different tools at paano siya gamitin. Okay, for the meantime, we have menu bar sa taas, we have option bar dito sa baba. And then, next ay yung ating tinatawag na tools panel. Yan naman. Ito naman yung ating mga tools. Siguro excited kayo at gusto nyo nang pumasok agad doon sa pinaka-workaround talaga ng Photoshop. I know gusto nyo nang gawin yon pero dahan-dahan tayo. Pag-aaralan muna natin yung interface para next time kapag gagawa na tayo ng ating output, madali na lang sa atin pag sinabing click mo ito from the tools, ito yung piliin. Ayan. So, pag na-memorize natin yan. Sa tools panel, nandyan yung ating iba't ibang tools para mag-edit at gumawa ng ating artwork o ng ating trabaho sa Photoshop. Ang pare-parehong tools ang gamit, naka-group together. Ayan, kung titingnan nyo ito, naka-group sila. Ayan, naka-group yan. Nandito yung ating move tool, selection tool or marquee tool. Nandyan yung ating lasso tool. Nandyan yung ating magic wand. Nandyan yung ating crop tool at saka eyedropper. Ayan, ito naman isang grupo naman for, nandito yung pang-kulay natin, pang-erase, pang-stamp, healing brush tool, fill brush tool. Yan, dami dyan. Ayan. Para malaman nyo ang pangalan ng tool, lagay nyo lang yung inyong mouse cursor. Yan, patong lang dyan. Pag patong dyan, sasabihin niya anong tawag sa tool na yan. At kapag kami nakita kayong arrow na pababa, napansin nyo ba? Yung maliliit na arrow. Ayan. Kailangan ko bang mag-magnifier? Sige, tingnan natin. Hanap tayo ng magnifier. Ayan. Kung titingnan nyo, yung ating tools ay meron siyang, ayan, dito tayo. Yan. Meron siyang arrow. Kung nakikita nyo, may arrow siya. May arrow. Yan. Paano ba ibalik? Paano ba? Shortcut. Yan. Sige na lang. Yan. Okay? So, kung titingnan nyo, meron siyang arrow. Yan. Yan. Pag may nakita kayong arrow na halos lahat naman talaga ng tools, may arrow din eh. Yan, may arrow nga lahat. Ang ibig sabihin niyan, maliban sa move tool. Ang ibig sabihin niyan, may nakatago pang tools, ibang tools diyan. Paano lalabas ngayon yon? I-right click lang natin yung ating tools. Ayan, lalabas yung iba pang tool. So, nandyan. Nandyan yan, nakatago dyan. Ayan, hindi nag-iisa yan. Ayan, hindi nag-iisa. Laging may jowa. Ayan, so, nandyan lang yan, nakatago yung ating tools. Ayan. So, kapag hindi ko itinuro sa inyo to at tuloy na tayo sa trabaho, mahirapan kang hanapin ang pencil tool o kaya i-click ang pencil tool. Hindi natin makiklik kasi hindi natin nakikita na meron pala dyan. So, right-click lang, right-click, right-click. Yan, okay? Okay, paano na ba? Yan, paano na papalitan ka? Okay? So, yan yung ating tools panel. Ang sunod ay yung ating panels. Yan, dito naman tayo tapos na tayo sa kaliwa. Yan, nandyan. Dito naman tayo sa kanan. Ayan, sa kanan naman tayo. Kung titingnan naman natin sa kanan ay nandyan naman yung ating, nakikita natin dyan ang color, layer, properties. So, nandyan yung iba't ibang control natin sa ating image. Close ko lang. Maglalagay tayo ng image ha. Maglalagay tayo ng image. File, open. Open tayo ng image. Maglalagay tayo ng image. Ayan. So, kapag ayan, tingnan nyo. Yung ating panel, andyan yung color. Pagpipilian natin ng color. Nandyan yung swatches, nandyan yung style, nandyan yung adjustments. Ayan.
Sa baba, nandyan yung layer, channel, at path. Yan, dito yan. So, yan yung ating panels. Kung paano gamitin yung mga panel na yan, pag-aralan natin sa susunod nating tutorial. Yan, kapag gagawa na tayo. Pero, introan ko lang kayo. Yung layer panel, yun ang pinakagamit masyado kapag ka nag-edit. Layers panel, tsaka itong styles panel, gamit na gamit. Hindi masyado si adjustment, pero pwedeng gamitin din. Kasi itong adjustment na ito ay pwede nating i-access gamit ang shortcut, pero pwede rin nating gamitin yan. Ayan. And then, yung atin namang styles, ayan, commonly nagagamit natin ito sa ating mga text na ini-entry natin sa mga text. Ito namang colon, di masyado, tsaka swatches, pero pwede rin natin gamitin kapag ka gusto nating kunin yung talagang kulay na gusto nating gawin. So, patikim lang to. Adjustment. Ayan, sa adjustment lang tayo. Anyway, itong picture na ito, kunyari magkakaroon tayo ng adjustment dyan. Ayan, brightness and contrast. Ayan, dito yan. Ayan. So, nandito yan. Ayan. So, as you can see, nandyan yung ating brightness and contrast. May auto rin, kung gusto nyo siya na. Ayan, use legacy. Ayan. Okay, sensya na, naputol tayo. Ayan, okay. So, nandyan, adjustment. Ito namang, yan yung brightness, contrast. Ito, levels naman ay kung gaano kataas yung level ng white, tsaka level ng black. Ayan, level ng white, level ng black. Dito naman natin yan ina-adjust sa levels. Ayan. Kung gusto nating lumabas si white, adjust natin dyan. Kung gusto natin lumabas si black, adjust natin to the left. So, that's it, levels. So, yan yung pwede mangyari sa ating image. Okay? Next, nandyan din yung ating ito, curve. Yan, yung curve ng ating, yung amount. Yung curve naman ay sabay-sabay niyang i-adjust yung level, yung brightness, tsaka yung contrast. So, pag itinaas natin yung curve, itataas na yon. Ayan. Depende doon sa adjustment. Ayan. So, kapag i-distort natin yung curve, madi-distort din yung ating image. So, dito natin ina-adjust yan sa curve. Ayan. So, ayan. Nakabase sa curve. Auto naman yan. Okay? So, undo natin. Undo tayo. Balik natin sa original. Ayan. Nandito naman yung exposure. Exposure. Gaano siya ka-expose? So, more exposure, sunog. Lesser exposure, madilim. Ayan. Exposure. And then, vibrance. Gaano ka-vibrant yung color, yung ating image. Ayan. The more vibrance it is, the more na vibrant. Vibrant. Ayan. Saturation. How saturated yung color. Ayan. Kapag full saturation, full color, yung color ay very basta yun. And then kapag ka naman to the left, ayan, nawawala yung kulay, nagiging grayscale. Gamit na gamit din itong saturation. Ayan. At napakarami pang ibang adjustment na pwede natin gawin. Color balance, ayan. Pwede natin, lagyan ba natin ng green, lagyan ba natin ng more yellow, o kaya more red. Ayan, so may color balance tayo. Diyan natin nauulit yung ating image. Ayan. At ang dami pang pwede nating i-explore. Ayan, tingnan pa natin para makuha. Ayan, kung gusto naman natin gawing black and white, ayan, at i-adjust natin. Di ba may red tayo kanina? Balikan lang natin Check nyo lang kung saan yung red Check nyo lang. Huwag muna natin i-black and white. Balik natin sa original. Sana ba? Ayan. Tingnan nyo. Yung red flower, may red yan. Yung orange, may red yan. May red din yan. Ito, may red din yan. Yan. Yung mga may red na yan, kapag ka nag-black and white tayo, ayan. Kapag ka sinabi mong bawasan mo yung red, mawawala yung mga may red. Pag dinagdagan mo naman si red, magiging matingkad naman si red. Ayan. So, tingnan nyo. Ayan. So, kapag nag-adjust tayo ng black and white, ayan, alisin natin, dagdagan natin si gray. Ayan. Okay? So, that's it. Ayan. Di ba? Parang parang charcoal na. Parang charcoal paint na, di ba? Ayan. So, balik lang natin Balik lang natin. Ayan. Balik lang natin. Okay. Balik lang natin siya. Okay, next. Yung ating photo filter. Filter. Pag sinabi filter, pa-filter mo siya. Warm. Ayan. Gawin natin siyang parang blue filter. Ayan. Nagpi-filter tayo. Magenta. Ayan. Magenta. Ayan.
Parang nilagay mo siya sa ano, sa glass. Sa glass na halimbawa, yung kulay ng glass ay blue. So yan yung ano, very light blue. Yan. So pwede natin i-adjust yung kulay. Yan. Density ng filter, yan oh. Yan. So kapag gusto mong magmukhang mainit, warming filter. O di ba, mainit na. Gusto mong malamig, underwater filter. Yan, parang nasa ilalim ng tubig. Ayan, density, in-adjust natin dyan. Okay? So balik lang natin. And then next, channel mixer. Ayan, pag imimix mo, halimbawa, red, lagyan mo ng red, ayan, imimix ko, green, ayan, or blue, ayan, imimix natin. Ayan, daming pwedeng gawin, kaya pwedeng baguhin yung ating image. Okay. Ay, balik lang natin sa original. Ayan. And then, meron din tayong color lookup. Ayan, color lookup. Hindi ko masyadong ginagamit si color lookup. Ayan. Si color lookup. Color lookup, ayan, tingnan natin yung effect. Ayan, tingnan nyo. Ayan. Pwede natin gamitin ito si color lookup naman kapag gusto nating ipalabas yung kulay na halimbawa film stock. Ayan, yan yung color. Halimbawa, late sunset. Yan yung mukha ng kulay niya. Halimbawa, moonlight. Yan, moonlight effect. Parang horror. Yan. Kaya, minsan nakikita natin sa mga pictures ko, ang ganda ng effects. So, dito yan. Color lookup. Ayan. Drop blues. Ayan. O kaya naman ay bleach, bypass. O parang na-bleach, di ba? Ayan. Two-strip look. Ayan. O abstract naman tayo. Wala tayong profile na nakalagay. Wala available sa ating software. So, balik natin. Ayan. Next, meron din tayong invert. Ayan. Kung familiar kayo doon sa lumang camera, yung may mga film, yan, may mga film, kapag sinilip nyo yon sa yung black film, ganito yung makita natin. Yan, invert. Yan, invert. Yan. Ito namang katabi ay tinatawag nating posterized adjustment layer. Yan. So, kung titingnan nyo, yan, tingnan nyo. So, ito naman yung posterized. Ibig sabihin, magmumukhang, kumbaga, poster. Yan, tingnan nyo. Yan, o. Konting adjustment. Yan. Yan. Distorted nga lang yung ating image. Pero parang painting na, no? Parang ginawang poster na. Adjust natin. Yan. Yan. Diba? Parang hindi na siya pinicturean, kundi parang pininta na siya. Parang poster na. Ginawang poster. Kaya, posterize. Okay? Ando natin. Okay? Oops. Balik lang tayo. And then, ang katabi ng posterize, dito na ba ako? Ayan, threshold. Ayan, threshold adjustment. Ayan. Threshold. Ayan. Okay. Sunod, we have, isa na lang. Selective color. Ayan. Kung ang pipiliin nating color ay yellow, ayan, yellow lang ang i-adjust. Tingnan nyo. Yung yellow, kapag ka yellow ba, nilagyan ng cyan, anong mangyayari? Magiging green, di ba? Move natin. Yan. Kapag inalis natin yung pula, mas lalong magiging green. Pag nilagyan natin ng yellow, yung yellow, mas lalabas yung yellow. Pag inalis natin ang black, magiging maliwanag yon, mawawala yung kulay. Pag nilagyan natin ng black, magiging dark yon. Yan, so in-adjust natin ngayon si yellow. Kung i-adjust naman natin si red, dadagdagan natin ng magenta, mas magiging mapula. Alisin natin yung yellow kay red, magiging pangit. Kung lalagyan natin siya ng yellow, magiging orange or magiging more red. Ayan. At pag dinagdagan pa ng black, magda-dark. So, ayan, that's it. I-adjust natin yung kulay ng bawat kulay. So, default tayo. Okay? So, that's it. Next ay sunod, gradient map. Ayan, gradient. Ayan. Gradient map. Tingnan nyo. Ayan. So, that's it. Ito naman ay parang mga filter na rin. Yan, gradient maps. So, pinatungan niya ng gradient ang ating image. Ayan. Nasaan yung, kumbaga, yellow. Ayan. Ayan. Okay. That's it. Gradient map. So, yan. Yan yung ating mga adjustment. Ito naman yung styles. Itong styles, common ito sa text. Kung gusto nyo namang tingnan, balik tayo naman sa ating tools panel. Click natin yung text. Ayan. So, ito naman yon.
Text tayo, text. Yan, kunyari ito yung text natin. Yan, kunyari ito yung ating text. Text. Yan, so kung click ko lang move tool, yan, selection tool. Yan, kung i-click natin yung text na yan at pipili tayo ng style. Yan, nakita niya. That's it. Yan, text, style yan. Nandiyan yan kay Photoshop. Yung mga styles, different styles. Yan, nandiyan yung different styles ng ating text. So, yun yung gamit ng ating style. Yan. Yan yung gamit ng ating style. Okay. Yan, that's it. Okay. Okay. So, nandyan siya. Yan yung ating text. Marami pa tayong mga pwedeng gawin dyan. Later on. Yan. Palitan natin. Title tayo. Still life. So, yung ating text tool, may option sa taas. Ayan. Select lang natin yung text. Then, sa options tayo. Option bar. Ayan. Change color tayo. Ayan. Ayan. So, that's it. Pili tayo ng kulay. Ayan. Okay. So, ayan. Yan yung ating text. Yan yung gamit ng style. Ayan. Yung gamit ng style. Layers naman is to move our layer. Double click lang natin yan para mag-collapse. Collapse ba? Collapse, expand. Collapse. Tama. Collapse. Ito namang layer panel natin. Dito natin na-move yung ating layers. Nakalock nga lang ito kaya hindi natin siya ma-move. So, para ma-unlock ito, background kasi siya. Layer from background tayo. Then, okay. Ayan. So, nandito yan. Yan. Itong layer nito, kapag ang dami na nating layers, dito natin na-move up and down yung ating layer kung gusto nating ilagay siya sa taas o kaya sa baba. Ayan, titingnan nyo yung layer natin. Nauna yung ating picture bago yung text. Mas malaki yung picture, di makita si text. Kung gusto natin nasa taas si text, i-drag lang natin pataas. That's it. Ayan. So yan yung ating pinaka-interface. At kunyari, nagkalabo-labo kung anong nagawa niya, kung ano-ano na nangyari sa interface natin. Ayan, wala na. Kasi nagkamali tayo, hindi na natin alam anong gagawin yan. Di ba? Wala tayong paano na ngayon yan. Di ba? So, ang gagawin na natin is, dito lang, click lang natin yung Reset Essentials. Ayan. O kaya naman, dito tayo sa window, Workspace, and then click lang natin yung Reset. Ayan. So, huwag matakot ha. Kunyari, patay, ano na nangyari nito? Hindi na, nasira na yung window ko. Kung saan-saan na napunta. Ayan, kung saan-saan na napunta. So, ang gagawin lang window, workspace, reset. O kaya naman, i-click natin dito and then reset. Ayan, so babalik siya sa original. So, yan yung ating interface. Yun namang ito, yung nasa gitna, ito naman tinatawag nating document window. Yan naman yung ating document window. Ayan. Ngayon ay yung isa pang topic natin ang zoom tool at saka hand tool. Ayan, pan tool pala. Ayan, so zoom tool and hand tool. Ano kayang gamit nito? So yung zoom tool natin, dito magnifying glass ko to sa screen. Titingnan natin para makita nyo. Ayan. Ito yung ating zoom tool. Ito yung ating hand tool. Ayan, ang gamit ng dalawang yan. Sige, tingnan natin. Okay, piliin natin ngayon si Zoom Tool. Si Zoom Tool, ayan, of course, siya yung pang-zoom. Close in tayo niyan kapag meron tayong mga, detail. Ayan, pag nag-work on detail tayo, i-zoom in natin. Paano naman i-zoom out? No? Paano i-zoom out yung ating, wala na. Paano i-zoom out ngayon yung ating, or bago tayo mag-zoom out, tingnan natin yung option sa taas. Ayan, tingnan yung option sa taas. Ayan, So, paano mag-zoom out kasi naka-zoom in siya? I-click lang natin itong minus sign. Ayan. Plus, zoom in. Ito naman, zoom out. Ayan. Zoom out na siya. Ayan. That's it. Ganyan, mag-zoom in tsaka zoom out. Ngayon, lumabis naman yung zoom out. Paano mo na ngayon i-zoom in? Halos di mo na siya matamaan, di ba? So, i-click lang natin ulit dito tayo sa fit
screen or fill screen. Ayan. So, fit screen, fill screen, print size. Ano yung size niya pagka i-print? Ayan, fit screen. So, ganyan yung ating commands. Ngayon, kung mahilig naman tayo sa shortcut, ay para si zoom tool ay mag-change from zoom out to zoom in or zoom in to zoom out, i-press lang natin sa keyboard yung Alt. Kapag i-press natin sa keyboard yung Alt, ang mangyayari, ayan, zoom in, ayan, kasi nga naka-zoom out tayo, and then pag i-release ko si Alt, ayan, zoom out. So kapag si zoom tool ay naka-zoom in, ayan, by default, naka-plus yan, naka-zoom in. So puro zoom in yan. Kung gusto natin zoom out, keyboard shortcut, press natin yung Alt. Ayan, zoom out. Then release yung Alt, zoom in. Ayan. Importante si zoom in tsaka si zoom out kapag ka nilalaro kapag ka tinatrabaho natin yung edges ng ating object. In details tayo kapag working on details tayo. Kaya importante masyado yan. Kunyari, iti-trace natin itong apple. Yan. So, iti-trace natin yan. Gagamitin natin kunyari itong isang tool. Pero next time ko na ituturo sa inyo ito ha. Ayan. So, kailangan natin i-zoom in yung ating image para makita natin yan. Kaya kailangan alam natin paano gamitin si zoom tool. Yan, balik tayo kay zoom tool. Yan. Ang katabi ni zoom tool si hand tool. Ano magamit ni hand tool? Si hand tool naman, siyempre kamay. Ayan, siya yung pang-move up and down. Yan, siya naman yun. Ngayon, kung naka-zoom tool kayo at gusto nyo mag-move left and right, yan. Naka-zoom tool tayo eh. Pwede ba wag na mag-hand tool? Kasi, ano naman, naka-zoom tool, balik sa hand tool, napaka-disturbo naman. So, ang ipipress naman natin para mag-scroll tayo ng parang nag-hand tool na rin tayo. Ipipress naman natin habang ginagamit natin si zoom tool ay control. I-hold natin yung control. Ayan, left and right nga lang, no? Left and right. Ayan, control yan. And then up and down, ayan. Kung naka-zoom tool tayo, gusto nating mag-pan. Pan ang tawag doon ha, yung pag-move from left to right, parang panning ng camera. I-hold natin si control, left and right yan. Pag i-release natin si control at may scroll wheel yung mouse natin, up and down naman yon. Yan, pwede na tayong wag gumamit ng hand tool. Pero kung komportable tayo kay hand tool, pwede natin gamitin si hand tool. Click natin siya. Yan. Kasi minsan mas komportable. Lalo na kapag diagonal. Kasi nga, pag naka-zoom tool tayo, tsaka naka-control left, right, up and down. Pero kung gusto nyo na diagonal naman, hand tool na tayo. May shortcut naman yan. Tingnan nyo yung pangalan ng tool, H. So kapag naka-zoom tool tayo, gusto natin gumamit ng hand tool, press lang natin yung H. Yan. Papunta siya kay hand tool. Ang shortcut naman ni zoom tool ay Z. Balik tayo kay zoom tool, press naman natin yung Z. Yan. Z naman. Yan. Alt naman kapag zoom out. Yan, that's it. Ganyan kagamit si hand tool tsaka tingnan natin na. Ayan. Ganyan kagamit si hand tool tsaka si zoom tool. Sa ilalim ni hand tool, right click tayo, may nakatagong rotate view tool. Ayan, kung titingnan natin, ayan, i-rotate yung, ayan, tingnan nyo. Ayan. Rotation naman ng image natin. Ayan. Nga lang, view lang yung niro-rotate niyan at hindi yung image ha. Baka ipagkamali natin. View lang yan. Baka kasi, punta tayo kay zoom tool, press ko Z. Ayan. Baka kasi in some cases, parang gusto kong tingnan doon sa taas. Kaya i-rotate ko nga. Yan, rotate ko nga. Yan, yan yung gamit niya ha. Baka ipagkamali natin na rotate yung image. Hindi. Na-rotate lang yung ating view pero hindi ang image. Okay? So, kaya hindi masyadong nagagamit o ginagamit si rotate tool. Ayan, balik tayo kay zoom tool. Zoom out tayo. Ayan. So, ganyan mag-zoom at mag-out. Kailangan natin yan kapag nagtatrabaho na tayo later on sa iba't ibang images. Next, undo. Paano yung undo? Undo ay pag nagkamali tayo at gusto nating wag gawin yung pagkakamaling yon. Ayan. Sino na ba nagkamali dyan at pagkatapos ayaw niyang gawin yung pagkakamali? Okay, undo tayo. Kunyari lang to, wag lang ma-stress kasi ituturo ko rin sa inyo later on. Yan, nagkamali tayo. Nako, patay, nasira na. Okay. So ngayon, nasaan si undo? Okay. Meron tayong tinatawag na edit menu. Ayan, si edit, ayan, merong undo dyan. At may step backward.
meron tayong shortcut Control Z, parang Microsoft din. Control Z. Step backward naman ay Alt Control Z. Anong pinagkaiba ng Control Z sa Alt Control Z? Si Control Z, yung isang step lang ang kanyang i-undo. Tingnan nyo. Control Z. Move tool tayo. Control Z. Yan, Control Z. Yan, isa lang. Samantalang si Control Alt Z, lahat yon, lahat ng ginawa mo. Nakita nyo? Mas maraming pwedeng i-undo si Control Z. Yan. Ngayon, kung hindi naman tayo magagamit ng undo natin, hindi tayo gagamit ng undo, sorry. Hindi tayo gagamit ng undo, pwede naman nating gamitin si history brush. Yan. Si history brush naman, ang ginagawa niya ay kung gusto mong may portion ng image mo na yun lang ang gusto mong ibalik. Kunyari, actually magagamit natin si history brush kapag kunyari may eraser tayo, hindi magic eraser. Kunyari ito. Gusto kong kunyari ay saan ba tayo? Dito tayo. Gusto kong burahin to. Ay, nagkamali ako. Hindi pala pwedeng burahin kasi nga ay ano yun? Part pala ng image yun. Pwede natin gamitin si history brush. Ayan. Yan, si history brush. Pwede natin siya gamitin. Huwag lang si history art ha. Ito, history brush to. Ayan. So, yung pagkakamaling yun, pwede natin ibalik yun. Ayan. So, that's it. Kunyari, nagkamali ka. Portion ng image, history brush. Ayan. So, let's say for example, may erase nga ang background. Di ba? Erase ko nga ang background nito. Kasi, yan tayo. Kunyari, ito yung gagamitin nyo sa pag-erase ng background, no? Erase ko nga yung background. Yan. Tapos, ganda nung pagka-erase mo, pulsong-pulso. Tapos, bigla lang, ay, nako, patay. Sumobra ako. Balik tayo kay history brush tayo. Ang gagawin na natin, may mga settings tayo dyan. Tuturo ko later on. Ayan, history brush. Balik lang natin, history brush. Ayan. So, ganyan lang. Ganyan ang gamit. Ni history brush tool. So, kung ayaw mo ng undo, gagamit ka ng history brush tool. Ngayon, paano pag sumobra yung undo? Naku, sumobra yung undo ko. Dapat lang, hanggang dito lang. But sumobra yata yon. Kaya, kung gusto mong gawin yun, redo ka ulit. So, ang gagawin mo naman ay redo ka kapag sumobra yung undo mo. So, wala pa tayong sobrang undo, di ba? Balik tayo, mag-undo nga tayo. Yan. Ay, sumobra. Ayan, sumobra, hindi nyo nakita. Sige, pakita ko. So, magre-redo na ako ngayon. Redo. Yung redo naman natin ay step forward o kaya Shift Control Z. Ayan. So, Shift Control Z. Babalik naman ngayon yung sumobrang undo. Ayan. So, tandaan lang natin yan ha, yung mga shortcut na yan ha. Kung hindi nyo memorize yung shortcut natin, balikan nyo lang sa edit menu. Nandyan yan. Control Z, Alt Control Z, undo yan. Yung ating redo ay Shift Control Z. O kaya dito lalabas redo. Ayan, Control Z redo. Yun kasing redo tsaka undo, balik-balik yan. Pag nag-undo ka, hindi mo na pwedeng i-undo ulit. Step backward ka na dapat. Pag nag-redo ka naman, hindi mo na pwedeng i-redo ulit. Dapat step forward ka naman. Tingnan nyo, magre-redo ako. Control Z. Ayan, tingnan nyo mangyayari. O, undo na. Pag i-undo ko naman, ang mangyayari, redo na. So, hindi pwedeng dalawang undo. Kumbaga, minsan ka na nagkamali, wag mo nang gawin ulit. Yan. Okay. So, redo and undo. Pero, kaya kapag yung nagawa mong mali, ay gusto mong i-correct minsan, that's undo. Pero, kung i-correct mo na napakarami, backward ka na. Pero kung gusto mo na ituloy yan, step forward ka na, mag-move on ka na. Ayan, that's it. Okay, so paano ngayon magsisave? Ayaw ko may butas yan. Di ako dadaan sa undo. History brush tool tayo. Ayan. So, ibabalik ko ngayon yung binura dyan. Ayan. So, nakita natin how important yung iba't ibang tools na itinuro sa inyo na gagamitin natin sa next series ng ating tutorial. Pero bago yan, isi-save muna natin itong file. Paano ba mag-save? May shortcuts din. Ayan. Save as, Control S. Ingat tayo kay save at saka save as. Ingat tayo. Bakit? Okay? Si save, kung ano yung ginagamit nating file, isi-save niya ulit yon same file. Kapag
nag-edit tayo ng isang image at gusto nating i-save yun ng ibang file, huwag tayong magkakamali ng Control S kasi mawawala yung original. At ito kapag sinave ko ito, tingnan nyo, that's, kapag sinave ko ito, at may file na ako na existing, ako masisira. Buti yan ito, wala pang file. So, Control S kapag first time nag-save, pwede. At mag-save as naman kapag gusto nyo i-save sa different file. Kaya, bago tayo mag-save, ano ba? Separate file ba o the same file? Kung the same file na i-save mo, Control S. Kung ibang file, Control Shift S o kaya Save As. Kung dito ka sa menu, dadaan, click mo lang yung Save. Yan. Kung Save As ka naman, click mo lang yung Save As. Ako, wala pa namang file na binuksan. First file ko pa naman ito. Click ko yung Save. Yan. Ngayon, may dalawang saving tayo kay Photoshop. Dalawang saving. Importante din ito. Wag na wag ninyong isi-save lamang as image. Lalo na kapag may balak pa kayong i-edit later on. Kasi nga, kapag sinave nyo lang siya as image, hindi nyo na pwedeng ma-edit yan. Mawawala nyo yung mga layers niya. Image na lang talaga siya. Kaya, wag nyo isi-save as image muna. Isi-save nyo muna siya as Photoshop file. So, ito yon yung Photoshop file. Yung Photoshop file, pag sinave mo as Photoshop file, format, pwede mo pang balikan yon. Pwede mo pang i-edit yon. Pwede mo pang baguhin yon. Kapag sinave nyo naman as image na, hindi nyo na pwedeng i-edit yon. Kaya, ngayon, ang gagawin natin, isi-save muna natin yung Photoshop file. Ang gagawin natin, still life. Ayan, save ko siya. Still life. Ayan, save. Save. Then, maximize compatibility para maging compatible siya doon sa other version ng Photoshop. Check lang natin yan. Then, click natin yung OK. Ayan, nagsisave na siya. So, i-close natin, i-close natin. Ngayon, titingnan natin yung sinave natin na file. Click natin ang Open. Nasaan ngayon yung file na Photoshop? Ayan, yung still life. I-open ko ngayon. Pwede pa natin galawin ulit yan. Yan, pwede pa natin i-edit yan. Ngayon, paano naman kung tapos na? Gusto mo nang i-save as image or picture. So, ang gagawin lang is save as. Save as. May different formats tayo ng ating images. So, ang different formats natin ay may JPEG, may PNG. So, depende kung ano yung gusto mong format. Usually, kapag hindi naman transparent yung background, gagamitin nating format ay JPEG. Huwag na yung JPEG 2000. Dito na tayo. JPEG. Yan. Ito yung common format na dapat nating pag-save. Kung transparent naman yung background at gusto nating ma-retain na transparent yung image, ang gagawin natin ay PNG. Ayan. Portable Network Graphics yata. PNG. O kaya naman ay GIF. Ayan. CompuServe GIF. Pero common talaga is PNG. Dalawa lang naman common file format ng image natin na ginagamit. JPEG, tsaka PNG, and sometimes meron ding BMP, yung bitmap. Pero I suggest, isave nyo lang sa JPEG kapag hindi transparent background, isave nyo din sa PNG kapag transparent background. Kung paano yan, sundan nyo yung ating tutorial. Tuturo ko sa inyo paano yung mga saving na yan. Lamang, ginagawa natin itong ating live tutorial. Kung kaya ng weekdays, gagawin natin, pero kung hindi kakayanin, gagawin natin siya ng weekends, araw ng Sabado. At isang oras lang to mga ka-tech vlog. Kaya patience lang, patience. Marami tayong gagawing interesting sa Photoshop at sa mga gustong matuto ng Photoshop, standby lang kayo dyan. At tuturuan ko kayo paano gamitin si Photoshop. Okay, so isi-save ko siya ngayon as JPEG. Yan. I-click ko ngayon yung okay. I-click ko ngayon yung OK. Sorry, hindi pala OK. Saan ba ako nakatingin? Click ko itong save. Yan. Remember ang folder Yan, nasa Photoshop folder. Click ko lang yung save. Ayan. So, ito na ngayon yung interface. Matte ay, huwag na natin galawin to. Huwag na natin gagalawin. I-click na lang natin yung none. Tapos, ito naman yung size. Kung gusto yung maliit yung size. Pero, I would suggest na kung hindi naman ganong kalaki yung file size, huwag na nating i-move ito sa medium o kaya high. Kung talagang malaki yung file at need nating medyo magaan siya, lalo na tarpaulin, huwag tayong bumaba sa high. High lang tayo kaya maximum. At pwede pa natin i-increase yan. Si maximum naman, pag pinili natin, may allowance pa yan, pwede pa natin i-move forward.
Ayan. Then, click lang natin yung okay. Click natin yung okay. Ayan, saving. So, na-save na ngayon yung ating image. Kung pupuntahan natin ngayon yung ating folder, na Photoshop folder, pupuntahan natin ngayon, I will show it to you. Ayan. Kung pupuntahan natin yung ating Photoshop folder, still life, ito na. I-open na natin ngayon. Ayan. Kita ba? Hindi nyo makita. Sandali. Show ko sa inyo. I-open na natin ngayon yung ating... Ayan. I-open natin ang ating image at makikita natin ito. Ayan. So, yan na yung ating picture. So, close ko lang ha. Ayan. So, ayan. Kapag binuksan natin yung ating, anong tawag dyan? Yung ating image, yan, still life. Double click natin. Yan na. Image na siya. Image na. So, that's it. Ngayon, kung ang picture nyo naman ay gagamitin nyo para sa online publishing, Facebook cover, YouTube thumbnail, channel cover, hindi naman siya for printing purposes, screen lang naman. Pwede natin i-save for web para mas gumaan pa yung picture natin. Pero kung maliit naman yung size ko, wag na. Ayos na yung JPEG natin. So, ayan. That's it, yung ating Photoshop tutorial. Beginning pa lang ito mga ka-channel. Tinuturo ko pa lang sa inyo yung basic paano i-explore yung ating Photoshop window. Kung ano yung gusto nyong i-prioritize na topic natin ay huwag nyong kalimutang i-comment. I-type nyo dyan sa comment kung ano yung Photoshop topic tutorial na gusto nyo matutunan at pag-aaralan natin detailed yan and live. At kung gusto niyo balikan naman yung ating yung ating natutunan ngayon, yung ating tutorial na ito, kung gusto niyo balikan ay bisitahin lang ang ating channel Nantech Vlog. Nantech Vlog, hanapin lamang ang ating tutorial at i-view nyo anytime. Pag-aralan nyo and then comment lang kung ano yung gusto nyong topic na gusto nyo matutunan sa Adobe Photoshop. And your technology partner, nandito lang ito para tulungan kayo paano gamitin si Adobe Photoshop. Maraming salamat sa ating live viewers.